Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ha? At bakit naman ako magsaselos sa kanya? Bakit? Sino ba siya? So what if she won as darling of the night along with you? So what if you look good together on stage? And so what if you gave her those wonderful messages that night? May nagbigay din naman sa akin ng mga mensaheng gaya niyon. I'm not jealous. Why are you shouting? Because I hate you. There, she blurted that out just fine. Is this about my message at the reunion that Tyrone read? Wala akong pakialam kung ano man ang tungkol sa mensaheng iyon. Just get out of my way. Inakala niyang hahayaan na siya nitong makaalis pagkatapos ng mga pagtutungayaw niya. Subalit, sa halip na lumayo ay humanukip pa ito. His handsome face was now unreadable. No, don't make me hate you, Greg. Tila, agad naman natinag ang tapang nito. Ilang segundo ring mataman siyang pinagmasdan nito bago ito umalis sa daraanan niya. Tuhurin kaya niya ito, ni hindi man lang siya pinigilan pa nito sa huling pagkakataon. I've waited for you for more than 11 years. Mapait na bulong niya paglapas niya rito. Napakatagal kong umasa at nangarap para lang mabigo ng ganito. What? Nothing? Dire-diretso siyang naglakad patungo sa taxi na agad huminto ng kawayan niya. Goodbye, Greg. Vernice, wait! Nasa loob na siya ng taxi nang makalapit ito sa kanya. He was saying something through the window but she couldn't hear it. Inutusan na niya ang driver na umalis na sila. Sumunod si Greg na tila pilit pa rin nakikiusap na huwag siyang umalis. Hanggang sa tuluyan nang maiwan ito ng kanilang sasakyan. She looked back. Nakita niya nakatayo ito habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan nila. Ang sabi niya noon, never again would she let her heart be fooled again. Ngayon lang niya na-realize she never really let her heart get fooled. It just so happened that she fell in love. Dapat siguro, ang sinabi niya noon, she would never fall in love again with the same man. Gayunpaman, mawawalan din naman ng silbi iyon. Dahil minahal pa rin niya ang nag-iisang lalaki nagpatibok ng kanyang puso sa ikalawang pagkakataon. If you tell me you're getting married, I'll kill you. Ngumiti lang si Jeline kay Vernice. Tanda na totoo nga ang kanyang hinala nang maabutan niya sa rooftop ang tahanan ni Cheska ang lahat ng kanilang mga kaibigan. What's wrong with getting married? My point is, dapat ay pinag-iisipan pa ninyong maigi ang magdesisyong magpakasal. Aba, hindi na biro ang mag-asawa ngayon dahil mas malaki ang gagastusin ninyo kapag nagpa-annul na kayo ng kasal. Bakit annulment na agad ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Kayla. Ni hindi pa nga kami ikakasal ng mga boyfriends namin at hindi ko pa rin nararanasan mag-honeymoon, singit ni Myra. Gusto ko muna magpasarap, no? Kadiri ka talaga, Marinela. What's wrong with lusting after my gorgeous fiancé? At least ako, may opisyal na pinagnanasaan. Ikaw, hanggang kailan mo babalak itago sa amin si Greg? Nagulat siya sa sinabi nito. Lalo na sa naging reaksyon ng iba pang kaibigan nila. You knew that you're seeing each other behind our backs? Of course, sagot ni Cheska. Nagtanguan naman ang iba pa nilang pagsang-ayon. Since when? Since you started acting weird, ani ni Riza. Ay mali. Since you started acting normal pala. Pagkatapos yung mga aksidente pagkakataon na nakikita namin kayo magkasama sa kung saan-saan, I saw you two together at the pizza house. Nakita ko naman kayo sa Quiapo, wika ni Jenna. Ako kasi ay nag-cover ng raid na iyon ng mga taga-media board. What? So all this time pala na iniisip niyang maiisahan niya ang mga kaibigan tungkol sa kanila ni Greg, sarili lang niya ang kanyang niloloko. Besides Vernice, dugtong ni Cheska, Greg is friends with our fiancés. So what else do you expect? Lalo na si Harris ko. Alam mo naman, magpinsan ng dalawang iyon. Bakit hindi ninyo sinasabi sa akin?
Ayaw mo naman magkwento, kaya hinayaan ka na namin, sagot ni Bella. It's your love life anyway. At alam namin na hindi ka naman namin mapipilit na magsalita kung talagang ayaw mo. You know how lazy your friends are when it comes to convincing people, dugtong pa ni Nori. Kaya hinintay na lang namin na ikaw na mismo ang mag-open up tungkol kay Greg. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng isang araw na kamiserablihan dahil sa mga nangyari sa kanila ni Greg, nagawa na rin niya mangiti. You don't mind? Not at all, sagot ni Jeline. Choice mo na ilihim sa amin ang lahat, although it wasn't really a secret anymore, dahil matagal na naming alam. Thanks guys. So, what's the score between the two of you? Akala ko ba, hindi ninyo ako pipiliti magsalita? Kunot noong tanong niya kay Jenna. Nakakainip na rin kasi maghintay sa napakahabang love story ninyo ni Greg, reklamo ni Cheska. I have a deadline to beat, you know. Isinusulat kasi nito ang lahat ng love story ng kanilang barkada. So, matagal-tagal na rin naman ang naging pananahimik niya sa mga ito. In fact, may palagay niyang siya na lang ang tanging hindi nag-open up ng problemang pampuso sa kanilang magkakaibigan. Kaya siguro naging ganoon ka-disaster ang kinalabasan ng lahat sa kanya. I am in love with him, Anya. Still, napaungol na lang ang mga ito habang nagtutungawa. They had been telling her all along, even when Greg was still not around yet, that she was in love with him. Kahit na nga hindi niya nakikita ito, I kept on denying it, patuloy niya. Dahil kahit sa sarili ko, ay hindi ako naniniwalang posible iyon na pwede ka magmahal ng isang tao kahit wala siya sa paningin mo. Kilala niyo ako, masyado akong cynic sa maraming bagay. I based my every action on the reality of things, at kahit malakas ang loob ko ideklara sa harap ninyo na magpo-propose ako ng kasal kay Greg sa oras na makita ko ulit siya, dahil ni minsan ay hindi ko inisip na babalik ulit siya sa buhay ko, na hindi lang siya nabubuhay sa isip ko. She blew out a breath. Ito siguro ang karma sa mga taong lagi nagmamagaling. The question is, wika ni Nori, alam ba ni Greg na minahal mo siya sa loob ng maraming taon? Umiling siya. Did you tell him? I wanted to, pero may iba na siyang mahal. Ha? Nakasimangot na si Riza sa kanya. Paano nangyari iyon? Simple, he fell in love with someone else, and I'm broken-hearted. Sinabi ba niya sa iyo mismo na may mahal na siyang iba? Hindi lang iyan ang ginawa niya, Kayla. My friend, nag-confess pa siya sa harap ng buong high school batch namin. So he never did personally tell you he's in love with someone else? May pag-asa ka pa? Ayoko nang umasa. Ayoko nang masaktan. Tapos na akong umasa. Hahayaan ko na lang siya maging masaya sa piling ni Marlin. Who's Marlin? The woman he fell in love with. I don't like her name, deklara ni Jeline. Pang-kontrabida ang dating, Cheska. Gawin mo kontrabida sa mga nobela mong babaeng yun, ha? Oo nga pala, Vernice, singit ni Myra. Nabanggit mong hindi mo pa nasasabi ng harapan kay Greg na mahal mo siya, hindi ba? Bakit kaya hindi mo muna subukang isampal sa kanya ang shocking news na iyon bago ka tuluyang sumuko? Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ba kayo naglilinis ng iyong mga tainga? Sinabi ko na sa inyo na wala nang dahilan para mag-confess pa ako ng undying love ko sa lalaking iyon. Okay, ganito na lang. Singit na rin ni Jenna. Mag-propose ka na lang ng kasal sa kanya. I already did that. Malungkot na sabi niya. Nagkatinginan lang ang mga kaibigan niya sa isa't isa. Pagkatapos ay muli nagsalita si Jenna. Hindi kami naniniwala. Eh di wag. Vernice, come on. What? May pustahan kami eh. Pag-uuntugan ko kaya kayo riyan. Nagbabanta na ako maging manang forever. Pustahan pa rin ninyo inyong inaatupag. Aba, hindi ba't nakipusta ka rin naman sa amin? You even bet you can propose a marriage to him. I told you, I already did that. Wala naman naka-witness. Hindi ako sinungaling. Like we said, wala kang witness. And as if on cue, tumunog ang speaker na nakakabit sa poste ng ilaw sa kanto ng street ni Cheska. Nakita na niya noon na bawat kanto ng buong village ay may speaker upang kapag may official announcement ang mga opisyal ng homeowners ay doon na lang sasabihin. Ipinababatid po sa lahat ng taga Monte Maria Ranch na magkakaroon ng importanteng announcement si Miss Vernice Aguda kay Mr. Greg Uzumaki Cortez sa court ng village. Inaasahan po ang pagdalo ng lahat
upang tumayo mga witnesses. Salamat po. Nakatanga na lang siya sa direksyon ng speaker na tila nakikita niya ang nagsalitang iyon. Vernice, untag ni Nori sa kanyang tabi. Let's go na? Saan? Parang lumulutang pa rin ang isip niya ng mga sandaling iyon. Paano nilang nalaman ang tungkol sa usapan namin ni Greg? Usapan? Nauulitin ko ang marriage proposal ko sa harap mismo ninyong lahat. Oh God! Nakangising wika ni Bella. Kung ganon, halika na. I'm not. Yes, you will. Kailangan may manalo sa pustahan. Marami-rami na rin ang tao na nasa comfort court ng Monte Maria Ranch pagdating doon ni na Vernice. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano siya naibuyo ng kanyang mga kaibigan na magpunta roon. Nandito ka na pala, Vernice. Bati ni Harry sa kanya pagkatapos nitong halikan sa pisngi ang kasintahan nito. Pakihintay na lang si Greg. Darating na rin iyon. What do you mean? Hindi niya alam ang tungkol dito? Of course not. Siya pa nga nagpa-announce niyon kanina. He then lovingly turned to his fiancée. You're going to be Mrs. Harris Gamboa next month. Love, nakangiting sagot naman ni Cheska. Nagsilapitan na rin doon ang mga kasintahan ng iba pa niyang mga kaibigan. Hanggang sa siya na lang ang natira nag-iisa sa gitna ng covered court. She looked around. People were talking to each other. At kapag napapalingon ang mga ito sa direksyon niya, ay ngumingisi ang mga ito na tila kilalang kilala na siya. Paano ko nakilala ng mga taong ito? And where the heck was Greg? Kapag nakita niya ito, talaga makakatikim ito sa kanya. Hi! Napalingon siya sa nagsalita at lahat ng gusto niyang sabihin ay agad na naglaho sa kanyang isipan. God, ganito na ba talagang epekto ng taong ito sa akin? I can't even get myself to be cynic. What the heck is going on, Greg? She hissed. Bakit kailangan mo pang i-announce sa buong mundo ang magiging proposal ko sa'yo? I just thought the world would want to hear it. What? Are you crazy? This isn't even real. Sinabi ko na sa'yo ito noon. Okay lang. Kailangan din naman kasing marinig ng mga fiancés ng mga kaibigan mo ang proposal mong ito. What for? It seems like kakaroon ng agreement ang mga kaibigan mo na hanggat hindi ka nakapag-comment sa isang lalaki, wala magpapakasal sa kanila. Ito ang oportunidad na hinihintay ng mga fiancés nila. Nang gigigil na nilingon niya ang kanyang mga kaibigan. Subalit, wala siyang mapagalitan dahil abala mga ito sa pakikipaglambingan sa kani-kanilang kasintahan. I'll strangle them all. Vernice, what? After this drama, pwede ba mag-usap tayo na masinsinan? Ayoko. Vernice, will you stop saying my name? No, I like your name. I like the sound of it. Then, magpabinyag ka na lang at palitan mo na Vernice ang pangalan mo. Saan ba ako magpo-propose dito? Bumuntong hininga ito. Pwede ka na mag-propose. You wanted to get this over and done with. What? Now? Fine. She took a deep breath, looked into his eyes, and boom! She was lost again. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang mga matang iyon. It was as if he was commanding her to pay attention. But paying attention to what? And why was he looking at her like that? She cleared her throat. Get this over and done with, Vernice. Greg, napansin niya ang biglang pagtahimik ng buong covered court. At habang tumatagal, nararamdaman niyang unti-unti na nalulusaw ang kanyang tapang. Napalitan iyon ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sa isang iglap, natagpuan na lamang niya ang sarili nagsasalita. I hate you, you know. I really hate you. I hate the way you talk to me and the way you look at me. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. Pumiyok na siya sa huling salitang iyon. But mostly, I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Will you marry me? Yes. Malumanay, ngunit malinaw na sagot nito. Will you marry me? Napasinghap ang mga tao roon. Madali lang siyang sasang-ayon dito kung hindi lang niya alam ang totoong dahilan ng proposal nitong iyon. He only wanted to make sure that his cousin, along with their friends, would reach the altar soon enough. No, sagot niya. Muling napasinghap ang mga tao. Okay, wika ni Greg. Maybe I should elaborate first. Hindi na kailangan. I still want to. Nilingon nito ang kung sino man mula sa natahimik na mga tao.
Ilang sandali pa, nasa tabi na nito si Tyrone. Pero bagong lahat, may papaliwanag lang sa Tyrone sandali. Hi, nakangising bati nito sa kanya. Kumusta? Tyrone, may pagbabanta na sa boses ni Greg. Alright man. Vernice, tungkol doon sa binasa kong mensahe noong gabi ng high school reunion natin, that was really for you. Si Marlene lang ang binalingan ko dahil gusto lang kitang biruin. Hindi ko naman alam na magsaselos ka ng husto. Iyon lang. Sige, bati na tayo. Nang iwan na sila nito, ay nakamasad pa rin sa kanya si Greg. Lately ko lang naisip na maaring ang dahilan ng biglang panlalamig mo sa akin ay dahil sa kalokohang ginagawa ni Tyrone. Kung hindi ko pa narinig ang mga ibinulong mo nang bago ka umalis noong huli tayo nagkita, hindi ko pa malalaman iyon. Hindi ako nagsaselos kay Marlene. Giit niya. Alam ko naman na hindi mo aaminin iyon sa harap ko. Kung ganoon, ako naman na magsasalita. Back high school, I already knew you felt something for me. Doon, tila nagulantang ang kanyang mundo. Hoy Greg, huwag kang gumawa ng kwento riyan. Umiling ito. Nagsalita na sa akin sina Beth at Hart Vernice. Kinompronta nila ako minsan dahil nga masyado kang naapektuhan na biglang paglayo ko sa iyo noon samantalang wala ka namang ginagawang masama. Sinabi nila sa iyo iyon, I'm gonna kill them as well. Okay, but before you do that, pwede bang pakinggan mo muna ako? I have a very solid reason why I stayed away from you in high school. Una, dahil nagkaroon ng friction sa pagitan namin ng mga kapwa ko lalaki noon. Masyado na raw ako nagiging mayabang, palibhasa, karamihan sa mga babae sa school natin ay nasa akin ang atensyon. Lalo na nang makapasok akong varsity sa basketball, kaya pinilit ko na lang na hindi mamansin ng mga babae. I don't want to include you because I really do want to be with you. Masaya kasi ako kapag kasama ka. Lagi mo ko napapatawa. I wanted to court you, pero sa sitwasyon natin noon, bawal. You were a high school ranking CAT officer and I was just an ordinary cadet. I could see how much you enjoyed being an officer at kapag nakipaglapit ako sa iyo, sigurado madedemote ka sa posisyon ng fraternization within the organization. Iyon ang number 1 rule na isinasaksak sa atin ng CAT module. So, I chose to stay away from you. Pero ang mas naging matibay na dahilan ko para lumayo sa iyo ay ang mga reaksyon mo sa tuwing tinutudyo tayo ng mga kaklase natin. Lagi ka nagagalit. Lagi ka nakasimangot kapag naririnig mo na ang pangalan mo, and I didn't want to see you like that. I always want to see you smile and to hear your laughter. Pero mula na itinutudyo tayo ng mga kaklase natin sa isa't isa, nagiging madalang na ang mga ngiti mong iyon. So that was the reason behind that all. Napakababaw lang kung tutuusin. Subalit kakaibang tuwa ang hatid niyo sa kanyang puso. All those time na inakala niyang basta na lang ito lumayo ng walang dahilan, iniisip lang pala nito ang kapakanan niya. So, what's with that kiss? Sa wakas, inagawa na rin niya magsalita. I thought you wanted to stay away. Bago ito sumagot, ay sumilay isang mapang-akit na ngiti sa mga labi nito. His eyes were shining with childish mischief. You still remember? Anito, you were so beautiful that day at Don Bosco Cup. I just couldn't stay away. So, you kissed me and screwed up with someone else? No, my last girlfriend and I broke up before I kissed you that day. Okay, and why are you telling me this now? You're not listening, are you? No, tinitigan siya nito. Tila, inaarok ang kanyang iniisip. She didn't look away. Patutunayan niya ritong hindi na siya kayang saktan pa nito. Kahit isa lamang iyong kasinungalingan. Mahal mo pa ba ako, Vernice? Ha? Mahal mo pa ba ako? Ang kapal naman ng mukha mong isipin na hindi mo pwede itanggi. Sinabi na sa akin ng mga kaibigan mo ang lahat-lahat tungkol sa iyo. They're lying, and you're not? What does that supposed to mean? Patunayan mong hindi mo na nga ako mahal. Fine. Nag-isip siya ng pwedeng gawin niya para lang maipamukha rito na mali ito. Subalit wala siyang maisip. Well, that was no wonder. Masyado na kasi siyang nasanay na minahal niya ito kaya ni minsan ay hindi na pumasok pa sa isipan niya kalimutan ito. Now, she didn't know what to do. Anong pwede kong gawin para patunayan sa iyong hindi na nga kita mahal? Kiss me. What? Nagririgo doon na ng husto ang kanyang puso. You want to prove me wrong, don't you? Pero, okay, forget it. Ha? Nalilito na talaga siya sa mga sinasabi nito. Ano ba talagang gustong palabasan nito?
Patutunayan ko na lang uli sa iyo na noon pa man, mahal na talaga kita. And before she knew it, he had wrapped his arms around her and kissed her fully on the mouth. He kissed her so thoroughly, so deeply, so passionately that she couldn't think of anything but his warm lips and sweet kisses. Wala na siya nagawa kung hindi isuko na rin ang kanyang sarili at hayaang lunurin siya ng mga halik nito. Sumuko na rin pati ang kanyang puso. It was such a sweet, sweet surrender. Well, he managed to ask after their mind-blowing kiss. Well, what? She was still clinging her arms around his neck. You believe me now? Did I prove you wrong? Sumili na naman ang mapang-akit ng ngiti sa mga labi nito. Kasabay ng muling paghigpit ng mga pagyayakap nito sa kanya. No, but you just proved me right. Hindi ko nagets ang sinabi mo. Ako rin, but what the heck? He kissed her again. I love you, Bernice. Sigurado kang hindi mo ko minahal lang dahil lang sa matakaw ako. Mahal ko ang lahat-lahat sa iyo, kasama na ang buong digestive system mo. Will you marry me then? Saglit pang natigilan ito, ngunit hindi na mapuknat ang ngiti sa mga labi nito. Are you serious? She couldn't help laughing as she answered with breathless, Hell yeah! Nang muling halikan siya nito, ay hindi nakaligtas sa kanyang matalas sa pandinig ang usapan ng mga siraulong kaibigan niya at ng mga fiancés na mga ito. Oh, sino ang nanalo sa atin? May pustahan din kayo? Medyo. Magkano pang pustahan ninyo? Tigi 100. Kayo, 20-20 lang. Ano ba naman yan? Magsiuwian na nga kayo. Dito na po nagtatapos ang serya ng kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa suporta mga ka-Felicidad. God bless. Ingat.